Principles on how to stop gossip. Gusto nyo bang malaman at matutunan ang mga simpleng prinsipyo para umiwas sa chismis? Una, do not start it. Huwag nyo sisimulan. Huwag kayong babangka sa usapan. Huwag nyong pasisimulan ng chismisan. Masama yan. Number 2, do not listen to it. Tanggihan mo agad ang kwento kapag buhay na ng iba ang pag-uusapan. Lalo na yung kasiraan ng iba. Hindi yan ang proper forum to talk about it. Ang lahat ng bagay may proper place to talk. Doon yung pag-uusapan. So wag pakikinggan, wag makikinig. Basta buhay na ng may buhay ang isasabihin niya sa'yo. Do not entertain it. Ang chismosa lalong gaganahang magkwento kapag nakita niyang interesado ka. Pinamerienda mo pa, pinagpakapi mo pa, mamaya't mayain kang pupuntahan yan para magdala ng chismis. Listen, huwag pameriendahin si Marites para hindi kanya puntahan. Do not share it. Kill the cycle. Pag may narinig ka, naalaman ka, may ipinasa sa iyong information na buhay ng may buhay, huwag mo nang ipasa sa iba. Dapat sa iyo pa lang, pinatay mo na. Hindi yung chismosa, kundi yung cycle. Yan ang dapat pinapatay. Kaya lang naman nagtutuloy ang chismis kasi pinapasa natin yung nalalaman at naririnig natin. Another, decide to use your tongue to bless people, not to break people. Sikapin nating maging pagpapala sa mga makakarinig sa atin. Hindi kasiraan sa buhay ng iba. Tigilan ng chismis, tigilan ng pagsasalita ng masama laban sa iba, at simulan ng pagsasalita ng maganda tungkol sa kanila. Because speech can break people kung ito ay gossip, kung ito'y masama. Ang lakas magwasak, sumira ng buhay ng may buhay, ang chismis. Kaya iniiwasan ito. Speech blesses when used to praise people. Dapat matutunan natin yan. Yung pumuri, dapat papurihan to appreciate people around us. Walang mawawala sa inyo. Hindi kayo magkakasakit, hindi nyo ikamamatay, hindi nyo ikababawas ng pagkalalaki kung marunong kayong mag-appreciate. Pero dapat yung sincere praise, yung totoo, hindi yung bola. Listen, kadalasan, yung mga hindi marunong pumuri sa kapwa, naiinggit yan. Yung mga nagchichismis, naiinggit din yun. Kaya tatandaan nyo mga kapatid, mga kaibigan, kapag hindi kayo marunong mag-appreciate, hindi kayo marunong pumuri ng kapwa, inggit lang yan. Speech blesses when used to say, thank you. Simpleng salita, pero napakasarap pakinggan. Kaya dapat pamumulaklakin ng thank you ang bibig. Practice kayo. Sabihin nyo, thank you. Sabihin nyo sa mga taong nasa paligid nyo, thank you. Speech blesses when used to say, I'm sorry. Practice ulit tayo. Sabihin nyo, I'm sorry. Simpleng salita lang, pero bakit ang hirap-hirap sabihin? Yung iba bumibili pa ng chocolate, bumibili pa ng flowers, bumibili pa ng mamahaling kung ano-ano. Samantalang ang mura lang nung I'm sorry. Wala pang gastos. Yung sakit ng katawan, kapag hinagod-hagod, masarap sa pakiramdam. Ganon din yung mga magagandang salita. Yung may dinaramdam, yung may mga pinagdadaanan, gumiginhawa ang pakiramdam. Listen, speech breaks people when used negatively. But also speech blesses people when used positively. Kung may iba't ibang uri ng chismosa, si Marites, si Mariposa,
si Marina, at marami pang iba, may iba't ibang uri din ng tsismis. May iba't ibang uri ng tsismisan. Palusot kasi ng iba, hindi naman po kami nagchichismisan. Nagkukwentuhan lang po kami. Nagpapalitan lang po kami ng mga kuro-kuro. Sharing of information lang po ito. Wow naman, may sharing pa kayo. At ang problema, ang sharing ninyo, buhay ng may buhay. So tingnan natin kung ang kwentuhan natin ay kwentuhan lang ba talaga o baka naman chismisan na. Una, slander. It is defined as spreading rumors, lies, or even truth about a person to cause damage purposely. To damage their reputation, their character, their good name. Nagkakalat ng kwento, gawa-gawang kwento tungkol sa iba na ang tanging layunin ay siraan sila. Another term nito ay libel. At ang alam natin na may karampatang parusa ito sa batas natin. Kapag napatunayang naninira ka ng puri ng iba, pwede kang makulong at magbayad ng danyos. Sabi ng Leviticus 19:16, huwag ninyong ipamalita ang kasiraang puri ng inyong kapwa, ni sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako, si Yahweh. Ayaw na ayaw ng Panginoon yan. Ang tsismisan o pagkakalat ng kasiraan ng iba na ang layunin ay ipahamak sila, ibagsak sila, siraan sila. Kasi ang gossip ay character assassination. Yan ay palihim na sumisira ng buhay ng may buhay. Sabi ng Santiago 4:11, mga kapatid, huwag kayong magsiraan sa isa't isa. Ito'y pakiusap ni Santiago sa Iglesia sa Jerusalem. Huwag kayong magsiraan. Huwag kayong magtsismisan. Huwag niyong siraan ng kapatid sa iba. Tigilan yan dahil hindi yan makakabuti sa Iglesia ng ating Panginoon. Pangalawa, sharing juicy information you learn about someone. May narinig ka. May nalaman kang kwento tungkol sa iba, na i-share mo naman sa iba, hindi mo naman intensyon na siraan siya, gusto mo lamang malaman din niya yung nalaman mo. Wow! Napakabait mo naman. Walang masamang magbigay ng information, pero depende sa impormasyong ipinapasa mo sa iba. Halimbawa, good information kung ang sasabihin mo, uy, tumaas na naman pala ang gas. Uy, sale pala sa SM ngayon. Uy, buntis ako. Uy, mag-aasawa na ako. Yan yung mga good information. Pero yung bad information, ganito. Uy, alam mo na ba? Buntis pala si Bakekang. At hindi lang yan ha. Ayaw siyang panagutan ni Machete. Uy, alam mo na ba ang latest? Hiwalay na pala si Dodong at si Diday. No need to tell. You are not just telling information. Nagkakalat ka na ng kasiraan ng ibang tao. Pero ang akala natin, hindi chismisyon. Kasi ang akala natin, nag-share lang tayo ng information. Number 3, rumors. You heard something? And it is not good, not confirmed, but you tell someone or ask someone else about it to get more information, chismis yun. Halimbawa, sabi mo, totoo ba na buntis si Petra? Totoo bang hiwalay na si Diego at si Jega? Yung sinabihan mo na walang alam, nagkaroon tuloy siya ng alam at ideya tungkol sa issue ng ibang tao na kumakalat. Yung sinabihan mo na may alam, kaya naman siya nag-confirm sa'yo dun sa alam niya, kaya naman nagtuloy-tuloy ang kwentuhan nyo
at pinagkwentuhan nyo na ang buhay ng iba. Another, backbiting. It is a flavor of gossip that involves speaking slanderous words about another who is not present and can do nothing in defense. Kapag kaharap ka, okay sila sa'yo. Pag talikod mo, ikaw na ang topic nila. Kaya alam nyo, ang hirap-hirap umabsent sa umpukan. Ang hirap-hirap umabsent sa bats. Ang hirap-hirap umabsent sa mga pangusi o sa mga kainan, sa umpukan. Dahil tiyak, pag wala ka roon, ikaw ang topic. Ang tawag dyan, backbiting. Ang mga wala lang sa mga pinagkukwentuhan, huwag ganyan. Whispering. Yung mga bubulong-bulong, yung mga taong mahilig magtakip ng pamaypay at biglang humihina ang boses, tiyak chismis yun. Kung hindi chismis, bakit hindi nila nilalakasan? Bakit kailangan pa silang magtakip ng bibig? Kaya mga kapatid, mga kaibigan, kapag may nakita kayong nagtakip ng bibig at nagbulungan, 99.9% nagchichismisan yun. Proverbs 26:20, for lack of wood, the fire goes out, and where there is no whisperer, quarreling ceases. Nagkakasundo ang mga taong walang mga bubulong-bulong. Nagkakabati ang mga tao na may tampuhan basta wala ang mga taga-sulsol. Pero kapag present si Marisol, na laging sumusulsol, na mahilig manulsol, bubulong-bulong, hindi kayo magkakasundo. Kaya ingat kayo, huwag makikinig sa mahilig bumulong. Insulting, yung pinagkukwentuhan ng iba na may kasamang panlalait at pangiinsulto, chismis yan. Colossians chapter 3 verse 8, ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, lahat ng puot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Ayaw na ayaw ng Panginoon yan. Panginsulto, panlalait, at pagsasalita ng hindi maganda laban sa inyong